Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong social media platforms, Tony Enzo Bunyo. Mga kabunyog, mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking bagong YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow dito po sa aking bagong Informador, Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, medyo mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga nagsasabing attorney, patapos ka na, akala namin, abutan ka pa namin. Pero dito po, dahil mahaba-haba ang talakayan natin, ah, ah, aabutan nyo ako sa talakayang ito. Kaya subscribe na po kayo at follow na po kayo. O ito mga kabunyog, tatlo itong topics ko ngayon pag-usapan natin. O panahon ng Kapaskuhan itong December, hindi pinilit sana ng mga awtoridad sa Bicol arestuhin yung mga directors ng SunWest, ha? Ha? Kaya lang hindi inabutan, no? Mamaya pag-usapan natin 'yan. O ito pa, itong bagong speaker na si Bujidi, maraming nagsasabi ng mga kongresista, mahina daw ito kumpara kay Speaker Martin Romualdez. O pag-usapan natin 'yan. Ngayon, isa pa, mainit na balita. Yung bagong ranking yung pagraranggo ng mga bilyonaryo sa Pilipinas ngayon. Wala na. Si Villar hindi na ang top. Tinalo na ni Razon. Yan. At grabe yung binagsak sa net worth ni Villar. Bakit? Usapan natin mamaya yan. O ito mga kabunyog, mga kababayan, nitong nakaraang Kapaskuhan, nag-post ang CIDG ng Bicol, nilusob nila, ni-raid nila, pinuntahan nila yung mga pinaghihinalaang pinagtataguan ng mga wanted na officials ng SunWest. Alam naman natin ang SunWest. Ang SunWest Construction, yan yung construction company na itinatag o pag-aari ni Saldico. O bagamat sinasabi ni Saldico kung nag-divest na siya ng investments dyan, pero ano pa rin yan, wala namang maniniwala dyan na hindi siya pa rin ang may-ari niya. Anyway, nasasangkot itong SunWest sa mga anomalya dito sa flood control. Yung unang kaso na isinampa, yung unang kasong isinampa sa Sandigan Bayan, yung mga maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro, SunWest ang kontraktor nun. SunWest ang kontraktor nun. Kaya yung unang mga na-issuehan ng arrest warrants ng Sandigan Bayan ay si Saldico at saka yung mga DPWH officials at saka yung mga officials ng SunWest. Apat yatang board of directors ng SunWest ang inisyuhan ng arrest warrants. Wanted sila ngayon. Ang nangyari dyan, yung mga DPWH officials sumurrender na, nakakulong na sila ngayon. Pero itong mga SunWest na mga board of directors na wanted, may warrant of arrest, hindi pa rin sumusuko. Ang ginawa ng mga autoridad ng Bicol, CIDG, pinuntahan doon sa alam na kanilang mga last known addresses. Pinuntahan. Kaya ginagawan din talaga ng paraan ng mga autoridad ng Bicol, CIDG, PNP, na maaresto yung mga wanted na officials ng SunWest. Kaya lang hindi, mailap tong mga SunWest na to eh. Naalala nyo, ni-raid din yung isang hotel sa Pasay City. Yan din yung target, yung mga kasamahan ni Saldico. Kasi yung mga officials ng SunWest, mga board of directors, kasama sila sa sinampahan ng kaso. May warrant of arrest na sa kanila. Yung mga, nung una, pinuntahan na yung mga opisina ng SunWest sa Bicol, hindi sila inabutan. Pangalawa, pinuntahan yung isang hotel sa Pasay City na pinaniniwala ang pag-aari din ni Saldico. Wala na naman doon. Yan din yung target, parehong target. Pinaniniwalaan ngayong Pasko, pupunta sila sa kanilang mga pamilya, pinuntahan din, wala na naman. Anyway, darating din ang araw, mahuhuli rin yung mga yan. Kahit pa sabihin hindi na aaresto yung mga officials na yan ng SunWest, hindi na matahimik ang kanilang buhay. Yan yung sigurado dyan. Kumbaga dati, akala nila kanila lagi ang magandang buhay. Kasi ang dami nilang projects. Napakamakapangyarihan ang boss nila, si Saldico. Napakarami nilang proyekto, ang yaman nila. Ang akala ng mga SunWest officials, habang panahon, ganun na ang kalagayan nila. Hindi. Ngayon, kung dati, kayamanan, kapangyarihan, ang kanilang nararanasan, ngayon, pagtatago, magulo ang buhay nila ngayon.
Hindi sila matahimik. Kaya yan ang nangyayari sa kanila. Maaaring ngayon hindi pa sila naaaresto pero sa susunod na mga araw mahuhuli rin yang mga yan. Kaya yung kanilang pagsama kay Saldico, nung dati masaya sila. Para silang ano eh, para silang sobra ang kanilang kapangyarihan. Yang SunWest na yan. Ang dami nilang projects, ang dami nilang proyekto. Kaya tuwang-tuwa sila noon. O ngayon, pinaghahanap sila ng mga autoridad. Hmm? Ano yan? Kahit pa sabihin hindi sila naaaresto, pero ang hirap ng buhay ng nagtatago. So nagtatago si Saldico, si Saldico buti sa ibang bansa. Sila dito sa Pilipinas, malipat-lipat sila ng taguan. At pagkatapos, pag naaresto yung mga yan, yan, kukulong na naman sila. Ha? Yan yung nangyari. At hindi lang yan ang kaso ng SunWest. Ito yung una pa lang, itong sa Oriental Mindoro. Pag lumabas na yung iba pang mga proyekto nito na maanomalya rin, ghost project, substandard, kakasuhan na naman uli yan. Ang dami nilang kasong kakaharapin itong SunWest na 'to. Kasi marami silang ghost projects at maanumalyang projects. Actually, itong ikinaso sa kanila ngayon, Oriental Mindoro pa lang 'yan. Una pa lang 'yan. Asahan na marami pang susunod diyan. 'Yan yung kahit nga yung construction company ng kapatid ni Saldico, yung sa Highton, malamang makakasuhan din 'yan sa susunod na mga araw. Yung kay Christopher Co. Nabanggit yan yung Highton. Sama yan doon sa top 15 na mga nangungunang contractors na may mga proyekto sa flood control. Ah, Kaya ano ito Kumbaga kung dati napaka makapangyarihan nila, napaka ano nila, tuwang-tuwa sila dahil tambak ang proyekto nila sa gobyerno dahil makapangyarihan nga si Saldico noon. O ngayon nagtatago. Nagtatago si Saldico, nagtatago yung mga officials ng SunWest. Alam nilang hindi pa yan ang marami pang susunod diyan. Oo. Yan ang nangyari dito sa imperyo ni Saldico. Kahit nga sa Albay, yung Ako Bicol nga, dumidistansya rin kay Saldico. Sila Garbin, hmm? Dumidistansya sila kay Saldico. Yung iniisip nila, yung re-election nila sa 2028. Siyempre, tatakbo uli sila sa party list. Baka maapektuhan sila. Siyempre, sinusuka na sila ng mamamayang Bicolano. O, ang ginagawa na ngayon ng Ako Bicol, dumidistansya sila. O kumbaga, para sa kanila, gusto nilang na si Saldico, iba sa Ako Bicol. Sino namang maniniwala doon? Sino namang maniniwala na iba ang Ako Bicol kay Saldico? Si Saldico ay Ako Bicol, ang Ako Bicol ay si Saldico. Yan ang totoo. Huwag nyo nang pinagluluko ang tao. Yun ang malinaw dyan. Kahit anong distansya nyo kay Saldico, alam ng taong bayan, alam ng sambayan ng Pilipino, alam ng mamamayan sa Bicol na si Saldico ay Ako Bicol. At ang Ako Bicol ay si Saldico. At ang SunWest, kahit dumistansya na dyan si Saldico, sinong naging siya, congressman, nag-divest siya. Sino namang maniniwala dyan? Sino namang maniniwala dyan? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari nitong Pasko. Hindi inabutan, hindi nahuli yung mga officials ng SunWest, pero magpapatuloy daw ang paghahanap ng mga autoridad. Sa darating na mga araw, maaaresto din yan. O ito pa mga kabunyog, mga kababayan, si Speaker Buji, di nakakaawa din ito tahimik, mabait. Hindi ito tulad ni Martin Romualdez na talagang talagang parang hari ng Kongreso. Itong pumalit kay Martin Romualdez na speaker, si Bujiti, hindi, tahimik. Tahimik lang. Hmm? Pero sa tingin naman natin, ginagawa naman ni Bujiti yung trabaho niya bilang speaker. Ang hirap din ang papel niya ngayon bilang speaker kasi ang daming kontrobersyang kinakaharap ang Kongreso, ang Kamara. Ah, Pangalawa, paano mo ah, ang mahirap doon sa kanya kay Speaker Bujidi yung pagbalance. Mahirap yung pagbalanse. Ano yung binabalanse niya? Dalawang bagay. Binabalanse niya na may kampanya laban sa korupsyon. Yan ang kampanya ngayon ng administrasyon, kampanya laban sa korupsyon. So hindi naman pwedeng hindi mag-cooperate diyan ang Kamara. Siyempre kailangang ipakita ng Kamara na ano kami diyan, suportado namin 'yan. Kung ang problema din kasama sa mga iniimbestigahan at na talaga naman isa sa mga kontrobersyal na mga ahensya, institusyon
na iimbestigahan ay ang Kamara. O tawag diyan ano, nandiyan yung mga buwaya, eh. So papaano mo ngayon, ikaw bilang speaker, paano mo paano mo ipapakita na nagko-cooperate ka sa kampanya laban sa korapsyon? At the same time din na yung mga kongresista, kailangan mo rin silang proteksyonan. Magagalit yung mga kongresista sa'yo. Ikaw ang aming speaker, hindi mo man lang kami pinoproteksyonan. So kailangan niyang balansehin yun at mahirap yun. Mahirap talaga yun sa part ni Bujidi. Hmm? Kaya nga si Martin Romualdez napilitang mag-resign dahil hindi niya nakaya yung pressure, eh. 'Di ba? Napilitan siyang mag-resign kasi iimbestigahan ang mga kongresista. Si Martin Romualdez isa sa mga pinaniniwalaang sangkot sa anomalya. Tapos hindi ikaw ang speaker ng Kamara o kaya napilitan siyang mag-resign. Pumalit si Bujidi. O, yung pagpalit ni Bujidi, mahirap yung role niya. Kaya lang, may mga kongresistang nag-iisip na ang hina ng speaker natin. Mayroong ganong kumakalat, di umanong mga ugong-ugong ng iniisip nila ang hina ng speaker nila, bihirang ang gusto kasi nilang speaker, yung ano, laging nasa media, pinagtatanggol ang kamera, visible. Mukhang si Speaker Butchidi, tahimik lang eh. Hindi masyadong mahilig sa mga interviews. Kaya medyo nagre-react daw yung mga kongresistang iba na parang mahina itong speaker natin. Hinahanap nila yung speaker na tulad ni Romualdez. Si Romualdez naman kasi, iba naman yan eh. Pinsan yan ng presidente. Kumbaga, sa si Romualdez, kaya niyang kaya niyang ibigay ang hilig ng kanyang mga kongresista. Ito pa nga pala yung isang issue na nagiging nalinalabas dito tungkol kay Butchidi. Mas busog daw ang mga kongresista nung si Martin Romualdez. Ha? Mas malaki daw yung yung mga proyekto na hawak ng mga kongresista. Alaga daw sila ni Romualdez. Ha? Kumbaga busog ang mga kongresista kay Romualdez. Binibigay talaga yung hilig, binibigay yung gusto. Ito daw parang kukunti ang nakukuha ng mga kongresista. Pero hindi nila naunawaan. Iba naman si Romualdez kasi si Romualdez ay pinsan ng Pangulo. Pangalawa, kaya niya talagang desisyonan ang paglalabas ng mga pondo kasi binigyan siya ng ganong kapangyarihan. Ikaw ba naman, pinsan ka ng Pangulo eh. Oh. At saka pangalawa, nung panahon ni Romualdez, wala pang masyadong mga intriga. Nakakabuelo pa siya pag dispatch siya ng mga pondo, sila ni Saldico. Ngayon, sa panahon ni Bujidi, una, hindi naman siya pinsan ng presidente. Pangalawa, marami ng kontrobersyang kinakaharap ang Kamara at ang gobyerno. Hindi na ganun kadali sa kanya na maglabas ng mga pondo. Ito ngang 2 million na bonus, Christmas bonus ng mga kongresista, ang laking issue na. O di lalo pa kung maglalabas siya ng mga pondo para busugin ang mga kongresista. Kaya mahirap din talaga yung kalagayan ni Bujidi. Mahirap yun. Hmm? Ngayon kasi may mga nagtutulak na parang ikudita na naman si Bujidi, palitan. Mayroon pang iba nagsasabi ibalik si Romualdez. Mahirapan 'yan. 'Pag binalik nila si Romualdez, malaking intriga na naman 'yan. Ha? Malaking intriga 'yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, 'yan lang naman yung na-monitor natin. May na mga nababasa tayong mga komentaryo, mga post na parang disgruntled sila. Disgustado ang mga kongresista kay Buji. Mahinang speaker daw eh. Pero yun na nga, ang dapat nilang unawain diyan kay Bujiti, mahirap din naman talagang maging speaker sa panahon ngayon. Mahirap din maging speaker sa panahon ng grabing kontrobersyang kinakaharap ng Kamara at ng gobyerno mismo. At ah, mahirap din maging speaker na dahil sa mga anomalya na yan, hindi na rin siya makabuelo sa pagdispatcha ng pondo. Kasi pwede kang laging questionin, pwede kang laging malagay sa intriga, yun. Kaya mahirap. Hirap yung role ngayon ni Bujidi. Ha? Kaya ewan natin kung anong mangyari nitong 2026. Matuloy kaya yung mga pagbabalak nila na palitan na daw si Bujidi. Yung kasi yung yung kasi yung matunog. May matunog na mga bali-balita na papalitan si Bujidi. Pero yun na nga, medyo mahirap yan. Pag ginawa nila yan, lalong magugulo ang kamera. Lalong magugulo ang kamera. Ayan oh. Ano ba to? Ayan oh. Ito halimbawa, yung
tungkol kay Bujig D. Sabi dito sa Abante, malayo kay Romualdez, klima sa Kamara, nagbago sa pamumuno ni D. Yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ang lumalabas. Malayo daw si Bujig D kumpara kay Romualdez. Oo naman. Malayo naman. Pero tingnan nyo naman ang intrigang kinakaharap ni Romualdez ngayon. Siguro ayaw na rin ni Bujig D na malagay pa sa ganun. Mm. Ayaw niya na malagay pa sa ganun. Ang dami na ngang problema ng Kamara. Gusto niya rin siguro proteksyonan ng Kamara. Kung gagawin niya pang uli ang mga dating ginagawa nila Romualdez noon, totoo, matutuwa ang mga kongresista, pero masisira ang Kamara. Kaya mahirap din ang balance. Mahirap ang pagbalansing ginagawa ni Bucci. Okay, ito mga kabunyog, mga kababayan, tungkol naman dito sa mga bilyar. Naglabas ang may nakita tayo ito. Ranking of Ultra Bilyonaryo 2025. Sa bagong ranking na ito, di ba dati, pag sinabi mong mga bilyonaryo sa Pilipinas, ang nangunguna dati si Bilyar, yung Bilyar. Pero ngayon, hindi na. Number 2 na lang si Bilyar. At ang layo, Si Enrique Razon na ang nangunguna. Ang net worth ni Enrique Razon ay 13.4 billion. Si Manny Villar, 4.8 billion. Grabe. No? Number 1 noon si Villar. Ang binaba ng net worth ni Villar ay 74%. Negative 74%, mga kabunyog. Si Razon tumaas ng plus 23%. Pero si Villar 74%. Ito na ito na siguro yung mga nangyaring ito sa pamilya ng Villar, bumagsak ang yaman, Dahil na ito sa mga problemang kinakaharap ng mga negosyo nila. Alam naman natin yung alam naman natin yung prime water. Ang problema 'yan. Kahit yung kanilang Vistaland, yung kanilang real estate, maraming problema rin kasi yung overvaluation. Sobrado yung sobra-sobra yung valuation na linagay sa kanilang mga pag-aaring lupa. O ngayon, naki-question yun ngayon. Naki-question ngayon. Sa SEC, sa naki-question. Kaya maraming problemang kinakaharap. Ang alam nga natin, yung prime water, ibininta na yata nila eh. Ibininta na yata nila yung prime water. Kaya, ang problema kasi sa yaman, ang lumilitaw dito, ang problema kasi sa yaman ng Villar, nakakabit sa politika. Kumbaga, ang sobra silang yumaman, nagamit nila ng todo ang politika. Yung kasing ibang mga negosyante, gumagamit din yan, ginagamit din nila ang politika, kahit naman sila Razon, kahit sila Ramon Ang, Lusyutan, itong mga C. Pero, talagang yung yaman nila galing sa, galing sa makatotohanan at honest ng yaman. Ito kasing Villar, tulad nun, overvalued yung halaga ng mga lupa, overvalued. Ibig sabihin, mayroong pagkasindikato. Mayroong pagkasindikato. Kasi binumbahan mo yung valuation ng lupa. Kaya siyempre yung assets mo, yung net worth mo dati, sobrang taas. Pero hindi naman yung totoo kasi binumbahan nga eh. Parang may sindikato na sinubrahan yung valuation ng mga lupa ng real estate business nyo. Ngayon, kinukorek na yon. O di biglang bagsak ngayon. Biglang bagsak. Ganon din yung mga kontrata nila ng prime water. Napaboran sila nun kasi syempre malakas din sa politika ang mga Villar. Ngayon, marami na ring mga kapalpakan, marami nang nagrereklamo sa prime water. Naobliga na sila ngayon na i-dispatcha na ito. Kaya, kumbaga, yung dati kasing lakas ng negosyo ng mga Villar lumalabas, hindi hindi totoo na yun talaga yung lakas nila. Halimbawa, yung valuation ng mga lupa, overvalued, binumbahan lang. Hindi naman talaga yan yung totoong value ng lupa nila. Yan yung problema diyan. Kaya ngayon, tinalo na si Villar ni Ramon A, ay ni Enrique Razon. Malapit na nga sa kanya si Ramon A. Sila Lusyutan, yung mga C, yung mga Ko. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito, kahit sa politika, pagkahinaan na rin ang
Ang kapangyarihan ng mga bilyar sa politika, papahina na rin. Muntik na ngang matalo yan si Camille Villar eh. Muntik nang matalo. Lalo pa, ito pa. Lalo si ano nga, si Cynthia Villar tinalo na bilang kongresista sa Las Piñas eh. 'Di ba? Tinalo siya ni Congressman Santos, yung councilor doon, city councilor ha. Walang masyadong pera yon pero tinalo si Cynthia Villar. Lalo na, o ito pa, lalo na kapag si Mark Villar ay nadawit na ngayong taon sa mga anomalya. Pag nadawit na si Mark Villar sa mga anomalya at naimbestigahan yan, malaki na namang sakit ng ulo nila yan. Sa katunayan, yung Tiyo ba yon? Yung Tiyo ni Mark Villar, oh, yung Aguilar, ano rin yon? Tumakas na yata eh. Ang balibalita, tumakas na sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, parang saldi ko na rin, parang banwil bunuan. Yung Tiyo ni Mark Villar, kapatid yata yun ng kanyang ina, Aguilar ang apelyido eh. Yung kontraktor yon, kontraktor, at the same time politiko, sasangkot din sa anomalya sa flood control. Eh ngayon, tumakas na yata yun. O yun, grabe. Kaya, ewan natin kung ano ang mangyayari ngayong taong 2026 sa pamilya ng Villar. Ang malinaw, nararamdaman na nila yung epekto. Bagsak na ang kanilang mga negosyo, hindi na top si Villar ang Villar sa mga bilyonaryo. Hmm? At marami silang kinakaharap ng problema. Dinispatcha na yata nila ang prime water. Itong overvaluation ng kanilang mga real estate assets, hindi pa yata nalalampasan nila to. Hindi pa. At itong kay Mark Villar, posible siyang masangkot dito sa mga anomalya sa flood control ngayong taong 2026. Problema to. At hindi lang sa kanila, kahit yung angkan ng Aguilar, yung isa nga tumakas na, pumunta na ng ibang bansa. Parang ano eh, nakakarma yung mga bilyar mula sa dating sobrang yaman, mayaman sa negosyo, malakas sa politika, ngayon papahina na sila. Papahina na. Hmm? Ah, nabanggit yan si Mark Villar ni Bernardo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Nabanggit yan. Kaya abangan natin kung anong susunod na mangyari. Okay mga kabunyog mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.